pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Kahit lumuso
Walang pagkasinta sa diablong si Satan. Di siya mananaig kay Kristong pangalan. Tagumpay natin ay tiyakan. Tayo'y kanyang pinagkalooban, lahat na ating kailangan. Upang makapaglingkod ng tunay sa Diyos amang ating kanlungan. Nabawi mang lahat ating kayamanan sa buhay na ito, walang kailangan. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Jonas 3:1-5. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo." Sa gayoy bumangon si Jonas at pumunta sa Ninibe ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninibe ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na bagtasin ang luwang. Nagsimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may 1 araw na lakarin ang layo. At siya'y sumigaw, 40 araw pa at ang Ninibe ay mawawasak. At ang mga mamamayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila, at hindi niya iyon ginawa. Sumampalataya at nagsisi. Nang marinig ng mga taga Ninibe ang salita ng Diyos mula sa bibig ni Jonas, 40 araw pa at ang Ninibe ay mawawasak, sila ay sumampalataya sa Diyos. Ipinahayag nila ang kanilang pananampalataya sa pag-aayuno, pagsusuot ng damit sako, at paghiwalay sa kanilang masamang lakad. Dahil dito, nagbago ng isip ang Diyos at hindi na niya winasak ang Ninibe. Awit 62:5-8. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan. Ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ay ating tagapagligtas. Ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak upang tayo ay iligtas. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan.
Unang Korinto 7:29 at 35. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa, at ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak, at ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak, at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari, at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas. Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong ikabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng silo, kundi kung ano ang nararapat at upang tayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. Maging alagad ni Jesus. Ang pagiging alagad ni Jesus ay pagsunod at pagsama kay Jesus mismo. Ito ay pagsunod sa sinabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang ating sarili ay patay sa kasalanan, kaya't kailangang tanggihan at mapako sa krus ni Jesus. Kung ang buhay ng sarili ang ibig nating iligtas, lalo itong mawawala sa atin. Ngunit kung tatanggihan natin ito at isusuko kay Jesus upang mamatay, kakamtin natin ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin, ang buhay ni Jesus. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Tayong nananalig kay Kristo ay namatay na, at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Marcos 1:14 at 15. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Magsisi at manampalataya. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip at pagpapasya ng makasalanan na tumalikod sa kasalanan at mamuhay para sa Diyos. Ito ay pag-amin at pagpapahayag ng kasalanan sa Diyos. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at matuwid, patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kalakip ng pagsisisi ang pananampalataya kay Jesus. Kung ipinahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Manampalataya sa Ebanghelyo. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang Ebanghelyo ay ipinahayag na ng Diyos sa lumang tipan. Sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay nabuhay ng muli, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan
sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi sa mga bagay na ito. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.